wala masyadong ano, no? Lalo- Very fresh lang talaga siya. Natural na natural lang yung lasa niya. Okay, thank you po. Inuwi na. Sa isang lalagyan, paghahalu-haluin ang gatas ng kalabaw, rice flour, at asukal. Tanong ko lang ate, bakit hindi pa ata natin nire-ready yung ating kalan? Opo, haluin po muna po natin to. Kapag natunaw na ang asukal at rice flour, Ayan, pwede nang ilagay. pwede na itong isalang sa kalan. Tapos haluin pa rin po natin siya para hindi po siya mabuo sa ilalim. Okay. Walang tigil itong hahaluin hanggang sa lumapot ang mixture. Ayan na yung nagiging itsura niya. Parang ito na yung magiging base ng ating tibok-tibok. Kapag malapot na ang mixture, pwede na itong hanguin sa lalagyan Yan. Mapasok. Sige lang, sige lang. Sanay na akong masaktan. at saka ilagay ang toppings na latik. Palalamigin ng 10 hanggang 15 minuto at kapag nabuo na ang tibok-tibok, Grabe no? Amoy na amoy. Ang bango. Totoo nga. Grabe, ang sarap nito. Saktong-sakto yung pagka-creamy niya at saka yung pagiging sweet niya. Bongga!